Karumal-dumal ang inabot ng isang babae sa Cagayan de Oro City na tinadtad ng saksak sa leeg. Ang nasa likod ng krimen mismong mister niya na nagselos umano. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Emosyonal ang isang mister nang makita ang kanyang asawang patay sa damuhan sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City noong Sabado. Di bababa sa 12 saksak sa leeg ang tinamo ng biktima. Pero nang nakausap na siya ng mga pulis, doon lumabas ang tunay na kwento. Umamin ng mister na siya ang pumatay sa biktima. Miabot sa punto nga ang maong bana miangkon sa maong krimen, no, nga siya ang naglunggab patay, no, sa mismo sa ihang asawa. Diin mi confess ang maong sospechado atubangan sa iyang abogado. Ayon sa pulis, may record ang suspect na nananakit sa asawa. Kung mingkag violence dili na kini bag-o, but aduna na mga incident in the past na naka-record, no, actually naka-blatter gani nga aduna na mga ginahimo nga mga violent nga aksyon kining maong bana. Kwento ng suspect, nitong Biyernes, nagkaalitan daw sila ng misis na humantong sa kanyang pananaksak sa biktima. Selos umano ang pinag-ugatan nito. Pila na igmam naka-inform na ko si sir pa to akong na wala na to. Ang mga video na siya mga video nga sensitive ma'am. So, mga nude. More than nude. Okay. More than nude, tas makikcollab. Sinampahan siya ng kasong parricide. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Sinusuyod na ng Philippine Coast Guard ang karagatan para mahanap ang nawawalang 53 taong gulang na lalaking pasahero ng isang ferrying biyaheng Katiklan. Iniimbestigahan din nila ang CCTV sa loob ng ferry. Nakatutok si Chino Gaston. Patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard ang 53 anyos na pasahero ng isang ferry na biyaheng Batangas-Katiklan matapos mapaulat na nawawala noong December 14. Bukod sa eroplano, sinusuyod din ng mga barko ng PCG ang karagatang sakop ng Batangas, Oriental Mindoro at Western Visayas sa pag-asang matatagpuan pa si Danilo Villaluz na bibisitahin sana ang anak na may sakit sa Bacolod City. Namahagi rin ang Coast Guard ng mga leaflet para sa nawawalang si Villaluz. Nalaman lang daw na nawawala si Danilo nang napansin ang mga gamit nitong naiwan sa loob ng sinakyang bus na nakasampa sa ferry. Ayon sa PCG, December 15 nang matanggap nila ang report na may nawawalang tao at agad naglunsad ng search and rescue operation at naglabas ng babala sa lahat na commercial vessels na dumaraan sa lugar. Patuloy po rin po ang ating isinasagawang yung pagbibigay po ng mga notice to mariners sa mga barko na dadaan po sa area na yan. Meron po tayong ganong mga situation na kahit minsan 4 days or 5 days, no, nakikita pa rin po natin. And the Philippine Coast Guard is very hopeful na matagpuan po natin si Tatay Danilo at may bigay po sa kanyang pamilya. Nakausap daw ng PCG investigators ang mga opisyal ng shipping company pero hindi raw kita sa CCTV ng barko kung ano ang tunay na nangyari kay Villaluz. Nag-check rin po tayo ng CCTV footage ng barko. Unfortunately, based po sa natanggap nating report, ay medyo malabo, no, yung CCTV footage. Kaya po ongoing pa rin po ang kinakandak nating investigation. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may bagong low pressure area na posibleng mabuo sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, mula yan sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posibleng mabuo yan sa silangan ng Mindanao, pero sa ngayon ay mababa pa ang tsansang maging bagyo. Patuloy natin itong tututukan lalo't may tsansa itong magpaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao simula sa weekend. Sa ngayon, bukod sa ITCZ, nakaka-apekto rin sa bansa ang easterly sa Tamihan. Base sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa Northern Luzon, Quezon, Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May matitinding ulan lalo na bandang hapon kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng kalat-kalat na ulan. May mga person of interest na ang pulis kaugnay sa nawawalang babaeng ikakasal na sana noong linggo. Kabilang dyan ang kanyang fiancé. Pero
paglilinaw ng mga pulis. Hindi siya itinuturing na suspect. Nakatutok si Marisol Abduraman. Missing in person pa rin ang turing ng pulisya sa dapat ay bride-to-be na si Shera De Juan, habang ang fiancé niyang si Mark J. Reyes kabilang na sa mga itinuturing na person of interest. Pero hindi naman anila nangangahulugang suspects na si Reyes na kinukuhanan pa natin ng pahayag. Since siya po ang partner na sila ang magkasama for how many years, at siya rin po ang huling mayroong conversation at sila ngayon nagsasama. At tingin namin, siya rin ang makakatulong po sa amin sa pag-solve nitong missing bride niya. Kaninang umaga, mismong si Quezon City Police Director Glenn Silvio ang nanguna sa walkthrough na ginawa ng Special Investigating Team na tumututok sa nawawalang bride-to-be. Pinuntahan nila ang bahay ni Reyes at De Juan. Tinignan natin kung how long yung paglakad niya. Basa namin, sumakay siya either sa bus or yung kasunod ng bus. Hinahanap yung driver ng bus at yung conductor para ipakita kung talagang sumakay si Miss Shera. Gusto natin makita, baka may iba siyang cellphone na hawak during naglalakad siya from his residence up to dun sa Petron. Isinailalim na rin ngayon sa forensic exam ang mga gadget ng nawawalang bride-to-be. Pinapa-expedite po natin yung laptop ni Miss Shera at yung cellphone niya for forensic exam. Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang mga kamag-anak ni De Juan sa kanyang probinsya pero wala siya roon. Wala ring impormasyon ang kanyang mga kaanak tungkol sa kanya. Wala rin itong record na nagbiyahe sa ibang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng eroplano. Nagtanong na rin po tayo sa PNP ABSI Group, nag-check tayo kung merong nag-travel locally at so far, wala naman na pangalan Miss Shera De Juan. Nakikipag-ugnay na rin ng Quezon City Police sa Bureau of Immigration para ma-check kung nag-abroad ito simula ng mapaulat na nawawala. Aminadong Quezon City Police na hamon sa kanila ang kaso ni De Juan, kaya lahat daw ng anggulo kanilang tinitingnan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. 15 araw bago ang 2026, nagpaalala ang mga otoridad sa kung paano makikilatis ang mga bibilhing paputok. Higit sa itsura, ang laman nitong pulbura ang dapat husgahan. Ang lakas ng pagputok, depende sa dami niyan at ang iba pang dapat alamin. Tinutukan ni June Veneracion. Pagkasing dinatiyak nagkakaalaman kung gaano kalakas o katindi ang mga paputok. At pagiging mapaminsala nito, mas pinaniniwalaan lang ng ilan pag may nasaktan na. Pero may paraan kayang malaman yan bago pa bumili? Kapag sobrang laki at sobrang bigat, pasok agad yan kaya nasa kategoryang bawal na paputok o pailaw ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO. Gayunman, ang sukatan kung gaano kadelikado ang isang paputok ay hindi ang makikita sa labas, kundi ang nasa loob. Ito ang dahilan kung bakit itatda ng FEO na hindi dapat lalampas sa 1/3 teaspoon o 0.2 grams ang pulbura ng isang paputok. Kung mas malaki yung content ng firecracker, definitely yung lakas ng or impact ng pagsabog niya ay mas malawak rin. So kung malapit sa katawan mo at sumabog, definitely affected yung katawan mo. Ito ang sample kung gaano kakonting explosive content lang ang pinapayagan. Mula dito sa Judas belt. Ito po yung para ma-visualize natin, makita natin yung yung gaano karami yung laman nito. Ito po yung sinasabi na 1/3 of the teaspoon. So yung mga ginagawa na ganitong mga firecrackers, ganito kalaki, definitely ang laman ng mga ito ay mas marami pa doon sa 1/3 teaspoon na inaalaw. May regulasyon ding dapat sundin sa paggawa ng mitsa. Kailangan hindi ito sisindi at hindi sasabog ng mas mababa sa 3 segundo matapos sindihan o nang lalampas sa 6 na segundo. Delikado kasi kung lapitan pa ito dahil delayed lang ang pagsabog. Kung minsan yung mitsa ay may defect or yung
Yun nga, yung medyo masyadong maiksi, doon yung nakaka-cause ng injury o disgrasya. Hindi rin puro malaki ang bawal. Ang maliit na watusi, matagal ng bawal dahil kumakapit ang lason sa kamay at nakakalason. Kasama yan sa 31 bawal na paputok ngayong salubong sa bagong taon. Tulad din ng Lolo Thunder, Plapla at marami pang iba. Pero di porket wala na sa listahan ay pwede na. Ang iba, maaring iniba lang ang pangalan, pero sobra rin sa binanggit nating limitasyon ng pulbura. Sa mga pinapayagang pailaw at paputok, kailangan pa rin maging mapanuri. Tiyaking merong label at PS mark sa pamimili. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. 8 araw bago ang Pasko, lalong dama ang Christmas rush na mga naghahabol mamili ng regalo. O good news para sa inyo dahil may 4th leg ang Noel Bazaar sa Philinvestent sa Alabang, bukas hanggang weekend. Bukod sa mga local products na pwedeng panregalo, pwede ring ibili ng school supplies ang mga nangangailangan sa unang hakbang sa Kinabukasan Project. Nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa. Taong 2024, nang magpunta ang GMA Kapuso Foundation sa Davao Oriental para maghatid ng kompletong gamit pang eskwela sa mga kabataan na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng masamang panahon. At ngayong taon, humarap na naman sila sa pagsubok matapos ang magkasunod na 7.4 at 6.8 magnitude na lindol doon. Pati na ang probinsya ng Cebu sa 6.9 na lindol at paghagupit ng bagyong Tino. Naghiwan ito ng matinding pinsala sa ari-arian ng mga residente. Nagsisikap kasi ako simula nung bata kaya para lang makahon sa hirap tapos nawala lang ng isang iglap. Mga kapuso, maaari kayong makatulong sa pamagitan ng pagbili ninyo ng unang hakbang sa Kinabukasan Kit na naglalaman yan ng school supplies sa halagang 250 pesos. Sa ika-4 na leg ng Noel Bazaar sa Philinvestent Alabang, mula December 18 hanggang December 21, katwang ang Cut Unlimited Incorporated. Ang kada isang kit mapupunta sa isang bata. This milestone is a celebration of everyone who has helped shape Noel Bazaar into what it is today, a community built on creativity, generosity, and the true spirit of Paskong Pinoy. These are a complete set of school supplies. Nag-iipon kami from Noel Bazaar para pagdating ng school year next year, we'll be able to give them away. Tampok din dito ang mga local products, pagkain, at may iba't ibang activities rin. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Natunton sa Labo, Camarines Norte ang munang imbaka ng armas ng rebelding New People's Army. Hindi bababa sa 70 matataas na kalibre ng baril ang nakuha. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pagputok ng liwanag mula sa kampo, dineploy na ang mga sundalo at pulis ng Philippine Army at Special Action Force ng PNP patungo sa barangay ng Exiban, sakop ng Labo, Camarines Norte. Ang kanilang pakay, hukayin sa isang masukal na parte ng kagubatan ang sinasabing imbaka ng mga armas ng rebelding New People's Army. Kasama ang spotter na tumbok ang lokasyon. At makaraan ang ilang minutong paghukay, nakita na ang storage ng mga armas. Na-recover mula sa hukay ang hindi bababa sa 70 mga matataas na kalibre ng baril na kinabibilangan ng mga M14 rifle. Ito pong M14 ay ang kalibre po nito ay 7.62 millimeter na baril. Ibig sabihin po pwede rin gamitin ito sa sniping. Mataas na kalibre po ng baril ito.
Ayon sa militar, pag-aari ng Sub-Regional Committee 1 ng Bicol Regional Party Committee ang mga armas. Ito raw ang nagsisilbing armory ng mga rebelde. Indikasyon ito na nagkukulang na sila ng tao, kaya nagre-resort na sila sa pagtatago ng mga armas. Marami yung sumusuko. Ito pong mga baril na ito, kung hindi nakuha ay maaari po itong gamitin sa kanilang mga taktikal na opensiba. Ang operasyon, nag-ugat daw sa sumbong ng mga residente at mga nagbalik loob na sa pamahalaan ayon sa AFP. Medyo malayo po ito sa komunidad. Marami na kasi kaming re-receive na mga reports sa pamamagitan ng may mga walk-in informants. Meron naman pong through social media, merong tinago doon at yun ay ginagawa na talaga nila kahit noon pa. Tuloy ang operasyon ng militar para tuntunin ang mga rebeldeng nasa likod ng imbakan ng mga armas na ito kahit pa nagdeklara ng ceasefire ang mga rebelde. Ginagamit lang nila ito para magpahinga, mag-recruit, mag-reorganize. Nagpapasalamat ang AFP sa kooperasyon ng publiko. Hindi namin kayang bantayan yung lahat ng sulok ng Bicol Region at napakalaking bagay po yung impormasyon ng mga ipinaabot po nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa ibang bansa para mabawi ang mga nakaw na yamang posibleng itinago abroad. Yan ang ipinunto ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang humarap sa United Nations Convention Against Corruption. Nakatutok si Maki Pulido. Sa gitna ng investigasyon sa bilyong pisong anomalya sa flood control projects, binigyang diin ni Ombudsman Crispin Remulla ang tulungan ng mga bansa sa asset recovery o pagbawi ng nakaw na yamang maaring naitago na sa ibang bansa. No country can address corruption alone. We welcome deeper cooperation in asset recovery, procurement transparency, information sharing, and countering cross-border and technology-enabled corruption. Bahagi ito ng mensahe ni Remulla sa United Nations Convention Against Corruption sa Doha, Qatar. Dati nang sinabi ng AMLC o Anti-Money Laundering Council na nakikipag-ugnayan na sila sa ibang bansa para mahabol ang mga nakadepositong pera o mga ari-ariang galing sa kaban ng bayan. Ibinahagi rin ni Remulla sa UN Convention Against Corruption ang katiwalian sa mga flood control projects na tinawag niyang systemic corruption. Pero nang madiskubre raw ito, agad itong inaksyonan. Sa ngayon, isang kaso pa lamang ang naisasampa sa Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico, mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at Board of Director ng construction company na SunWest, kaugnay sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. We moved quickly, complaints were evaluated, evidence was assessed, and charges were filed. Several high-level officials now faces cases before the Sandigan Bayan our anti-corruption court. These actions send a clear message. Accountability must reach those who believe that they are beyond the law. Signatory ang Pilipinas sa UN Convention Against Corruption. Isa sa mga layunin ng kooperasyong ito ay mapanagot ang mga tiwali kahit tumawid ito ng ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.